Mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel, and for today's video mga ka-DIY, meron lang akong isi-share sa inyo sa mga baguhan lang o sa hindi pa nakakaalam na ganitong sira sa ating mga angle grinder, lalong-lalo na mga ka-DIY sa ating mga mahilig mag-DIY sa bahay or yung kayo lang mismo yung magre-repair nito. Kapag napanood nito mga ka-DIY ay makakuha kayo ng experience kung paano gawin yung ganito, yung mga power tools. Okay, so ito mga ka-DIY ay isang angle grinder. Ang brand niya mga ka-DIY ay Bosch. Ito, Bosch, tapos yung kanyang model number ay JWS 750 by 100. So yan yung isi-search natin, yung JWS 750 by 100, yun yung isi-search natin para sa mga parts nito kapag bumili tayo sa online kagaya ng Shopee at ng mga Lazada. So ang problema din ito mga ka-DIY ay hiniram ng kapitbahay, din binalik, sira na. Gumagana pero hindi na ganong malakas yung kanyang ikot nito. So kapag ganon mga ka-DIY at saka mainit na itong katawan, yun, isa yung sa mga symbol na may parts na na-damage sa kanya. Okay mga ka-DIY, tara, saksak muna natin. Saksak muna natin mga ka-DIY, power on tayo dito. Kagaya ito yung nakaraang ni-repair natin. Ito pasaglit-saglit lang, pinower on na natin dito sa switch. Tapos pasaglit-saglit lang yung pag plug natin. Yan. 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 Mahina na at saka yan, ramdam mo na kagad na uminit yun yung katawan. Ito yung symbol mga ka-DIY na may tama yung kanyang armature kapag ganito. Yan, kasi ang coil nito ay matibay din at saka heavy duty yung coil nito kasi balot siya ng matigas na resin. Yung kanyang coil nito, yung kanyang tanso dito sa loob, balot yun ng matigas na resin, kaya matibay yun mga ka-DIY sa init. Ang bumibigay lang talaga dito palagi yung kanyang armature. Yan. So kapag gumagana siya mga ka-DIY, ibig sabihin, nakakadalo yung kuryente dito sa ating wire. Buo yun. Sa switch naman, okay naman yung switch nito kasi nga gumagana. Yung sira lang na ito mga ka-DIY doon sa kanyang armature or doon sa kanyang stator. Kasi mataas ang chance nito mga ka-DIY na armature ang problema nito kapag gumagana naman. Ibig sabihin, functionable yung kanyang stator o gumagana yung kanyang stator. Pero dadaanan pa rin natin ng tester yan mga ka-DIY. Titingnan natin mamaya. Tara, buksan muna natin dito sa likuran. Yan, so medyo star screw yung kayang ginamit, yung ganito, star screw. Yan. So ito na lang yung flat, kaya din naman yan. Yan. Hindi ko na alam mga ka-DIY kung saan ko nalagay yung kanyang, yung pangbala natin sa drill para mas mabilis sana. Yan. Buksan natin. Yan, so bihira lang ito gamitin ng may-ari, kaso nga lang one time lang nung hiniram, one time lang. Yan ang masaklap mga ka-DIY kapag hiniram yung gamit mo tapos binalik, sira na. Yan ang masaklap sa humihiram. So hindi rin natin masisisi mga ka-DIY yung oras at panahon na gumagamit ng grinder, kung anong klaseng paggamit nila, kung bakit bumigay ka agad. Iangat lang natin to, yung kanyang holder sa carbon brush. Yan. Dito pagilid lang natin, tapos yung sa kabila naman pagilid lang natin. Tapos hugutin na lang natin to, yung kanyang carbon brush. Alisin muna natin. Tingnan natin yung carbon brush niya. So, okay pa naman yung carbon brush niya mga ka-DIY, oh. Yan. Okay pa naman, walang basag. Kasi pagka minsan, pag may basag ito, pagka malala yung tama ng armature, basag talaga yung dulo ng ating carbon brush. Nababasag minsan yan kapag malala yung tama ng armature. Sa kabila naman dito. Tanggalin natin. Yan. Tapos i-tester natin mga ka-DIY. Ito yung coil yan na nanggagaling dito. Dito tayo mag-tester yan sa pinaka-holder kasi connected yan dito mga ka-DIY yung kanyang coil na ito. Yan. Connected yan, kaya dito tayo mag-tester mamaya sa pinaka-holder. Okay, tara. Yan, kumuha tayo ng analog tester mga ka-DIY. Kapag kayo naka-digital naman mga ka-DIY, isit nyo lang sa ohms. Tapos naka-X1 tayo, X1 or times 1. Tapos i-zero lang natin yung ating tester. So naka-zero tayo. Then check na natin mga ka-DIY. Kapag ganitong unit mga ka-DIY, yung Bosch, kahit dito ka na mag-tester sa mismong saksakan nya o sa ACE natin. Power on na natin dito. On lang natin yan. Tapos dito tayo mag-tester sa kanyang lagayan ng carbon brush. Sabi ko naman kanina, doon tayo sa carbon brush nya. Yan, para mas mabilis. Dito, lagay natin dyan. Tapos dito tayo sa carbon brush. Ayan.
Kung napapansin nyo mga ka-DIY, may reading tayo dyan. Tingnan nyo na lang. Nasa 2.3 ohms. Nasa 2.2 or 2.3. Okay ang reading nito mga ka-DIY. Kapag ka dito naman sa kabila, walang reading yan. Ibig sabihin, isa lang talaga yung tagos niyan. Yan, walang reading yan. Okay, so yung pares nito, doon sa kabila yan mga ka-DIY dito. Baliktarin natin yung grinder. Yan. Tapos dito tayo sa kabila. Ulitin natin. Yan. Tapos dito tayo. Yan. Nasa 2.3 din. Yan. Nasa 2. Okay lang yan mga ka-DIY. Kunti lang naman diferensya. Sa kabila 2.2. Dito na nasa 2 o 2.1. Okay lang yan. Kunti lang naman diferensya. So ibig sabihin mga ka-DIY, okay ito. Yung kanyang coil o yung kanyang stator. So kapag ganito mga ka-DIY, proceed tayo doon sa loob. Tatanggalin na natin yung 100% na mataas ang chance na okay yung kanyang stator nito o yung kanyang motor. Tatanggalin natin tong apat na to. Screw sa harapan. Tatanggalin na natin yan. Ito. Tsaka yan. Tara, tanggalin ko lang muna. Tanggalin natin mga ka-DIY dito. Tanggalin natin itong apat. Tapos hugutin na natin to. Ayan. Hugutin natin. Ayan mga ka-DIY ito. Ito yung kanyang commutator oh. Ayan. Shorted yan mga ka-DIY kapag ganon. Kahit lalinisan mo yan, walang mangyayari yan mga ka-DIY. Ganon pa rin yan. Kapag niliha mo ito, ganon pa rin yan. Sa tunog pa lang nun mga ka-DIY na medyo galgal na o sumasayad. Ibig sabihin mga ka-DIY, ito na yung tabis niyan. Ang mas matibay na ebidensya dyan mga ka-DIY, ang mas matibay na ebidensya dyan ito, gas-gas. Yan o, gas-gas. Kita ba? Ito yung pinakamatibay na ebidensya, yung gas-gas na yan o. Yan, kung kumikintab na yan, gas-gas yan. Ito yan sumasayad sa loob. Tanggalin natin itong cover. Dyan yan, sumasayad sa loob. Double check natin mga ka-DIY, ano? Yan, yung gas-gas na yan sa gilid oh. Yan ang palatandaan na mataas ang tsansa. Kahit wala kang tester nito sa armature, makukonfirm mo siyang sira dahil yan oh, gas-gas nga. Yan ang palatandaan kung magas-gas ito, sumasayad dito doon dahil nga sa shorted na yung armature na ito. Ito yung papalitan natin. So, para sure ka agad, kuha tayo ng tester pa. I-test din natin mga ka-DIY yung kanyang stator sa loob, tingnan natin. Kuha tayo ng body ground. Set natin sa extend. Yan. Tapos, dito tayo. Power on natin yung ating grinder. On natin para mag-contact do sa coil. Yan. So, dito sa kanyang pinaka-metal sa loob. Yan. Kailangan yan. Walang contact yan. Walang contact. Dito tayo sa kabila. Yan. Kailangan walang contact yan o walang grounded. Kapag pumalaw yan, ibig sabihin pati yan nadamay. So 100% buo ito. Ito ang mga ka-DIY kahit wala kang growler, basta nakita mo yung gas-gas nito, ito na yung problema niyan. At ang palatandaan niyan mga ka-DIY, ito sobrang itim. Tapos minsan medyo malubak-lubak na yung kanyang commutator bar. Ito yung kanyang commutator bar, yung dinadaanan ng carbon brush. Yan, minsan yan, pag ginano mo ng kuko, medyo sumasayad na yung kuko mo. Parang meron na siyang mga kanal. Ayan, 100% ito yung papalitan natin. Tara, tabi lang muna natin ito at kalasin natin itong ulo. Hilahin lang natin ito mga ka-DIY ganito. Ayan. Okay pa naman yung kanyang grasa. Ayan, tapos tanggalin natin itong uloan ito. Okay, gamit tayo ng 10mm dito sa harapan. Tanggal na. Pati yung kanyang gear, alisin natin to. Malambot lang naman yan mga ka-DIY. Yan, malambot lang naman yan. Tabi lang muna natin to. Next, silahin na lang natin yan. Yun. So, napakadali lang nito tanggalin mga ka-DIY. Ayan o. Yan.
linisan na lang natin to. Yung kanyang washer. Tapos yung kanyang bearing. Okay pa naman yung bearing sa harapan mga ka-DIY. Hindi pa naman kalog. Yan. Kasi ang ano nito mga ka-DIY, nasubra lang sa gamit. Kaya bumiga yung armature. Pero yung sa bearing, okay pa yung bearing na ito mga ka-DIY. Wala pang kalog. Yan. Minsan na kasi gamitin na may-ari ito. Pwede pa yan. Linisan na lang natin to. Okay, tabi lang muna natin yan. Yan. Kumuha tayo ng panibagong armature. Ito mga ka-DIY, JWS 750 by 100. Ito yung kanyang model number. So ito yung parts nya. Ito yon. JWS 750 by 100. So dapat sakto yung kanyang model number. Yan. 750 by 100 Bosch. Original ito mga ka-DIY. Original po ito. So ang presyo na ito ay naglalaro sa malapit 1,000 din o 1,000 pesos. Nasa 980 plus ba? May shipping pa tayo sa ating mga seller. Siyempre tataas na konti. Original Bosch yan mga ka-DIY. Ayan. Sabi na may-ari kasi gusto yung original para tumagal yung gamit. Ayan. So nagkataon kasi na hiniram, iba yung gumamit. So wala siyang kasamang bearing sa likod at sa harapan. Yung bearing noon tatanggalin natin mamaya. Sana yung luma? Ito. Itong rubber niya sa likod mga ka-DIY ay okay pa ito. Wala pang crack. Wala pang crack sa gilid at okay pa yung rubber ito. Linisan na lang natin mamaya. Tapos yung kanyang bearing, tingnan natin kung maalog. So wala pang alog. Okay pa ito mga ka-DIY. Goods pa yung bearing nito. Tatanggalin natin yung bearing dito sa likuran. Ito yung gagamitin natin. Okay pa yung bearing niya basta walang kalog. Kapag ginanon nyo, dapat walang alog. Okay pa yan. Kunting alog, okay lang yan. Pasok pa yan. Pero yung sobrang alog na, wag na. Palitan na ng bago yan. Ayan. Tanggalin natin to. Gamitin natin. So yan mga ka-DIY, parehas na parehas yung genuine parts doon sa ating luma. Genuine din. Ayan. Yung space dito sa bearing mga ka-DIY dito, sundin nyo na lang. Yan, ibaw niya kunti. Yan, may merong kunting gap dito sa bandang itaas. Sundin nyo na lang yan. Ayan. So parehas na parehas mga ka-DIY. Ito mga ka-DIY, yung tawag dito ay balancer ito. Kasi bago nila ilabas ito, na ibabalance nila, binabawasan nila kung saan yung mabigat, binabawasan nila. Ayan. Okay, so tanggalin natin yung bearing. Ito, gamit tayo ng proper tool sa bearing o bearing puller. Ayan. Tanggalin lang natin to. Ayan. Ayun. Tapos tutok lang natin dito sa bearing. Ayun. Tanggal na. Yan. Lagyan na lang natin ito ng grasa sa loob. Tatanggalin yung takip nito. Wala ko ng pantusok. Ito. Yan. Tatanggalin natin yung takip. Then lalagyan natin ng grasa sa loob. Ito. Yan. Lalagyan natin siya ng grasa. So may grasa pa naman o marami pa. So okay pa yan mga ka-DIY. Pwede natin ibalik yan. Yan. Puno pa ng grasa. Bago pa yung kanyang bearing. Okay pa. Tara, kabit natin. Ito na mga ka-DIY. Tapos ko na siyang install yung bearing natin. Yan, okay na. Yan. Tapos, ito mga ka-DIY, sa pagkabit ng bearing, pagka nilagay nyo dyan, lagyan nyo ng bushing. Ganito, yung electric pan ng bushing. Kasi saktong-sakto yun dyan. Para hindi ito matamaan ng martilyo. Yan, lagyan nyo na siya ng bushing dito. Tapos, paluin nyo na lang. Papasok. Yan, gumamit kayo ng maliit na martilyo lang. Papunta doon. Yan, alalay lang. Para hindi madamage yung gilid ng ito. Yung guide ng bearing. Para hindi masira yung guide ng bearing. Kailangan gumamit kayo ng bushing ng electric pan. Or metal na kakasya dito. Na ito lang yung matatamaan kapag binaon yung bearing. Hindi dapat matamaan yung sa labas. Yung sa loob lang dapat ang matamaan. Yan. Okay, ganun din sa harapan. Install ko lang mga ka-DIY. Ito yung harapan. Install lang natin. Mga ka-DIY, install natin yung plastic dito. Lagay natin yung plastic nya, yung cover. Tapos sunod natin yung bearing. Ito yung bearing nya. Pasok na lang natin dito. Pwede kayong gumamit mga ka-DIY ng mga bushing ng electric pan. Gagaya nito yan.
Para yung matatamaan lang yung sa loob lang, hindi yung sa labas. Pwede rin kayong gumamit mga ka-DIY ng ganito. Yan, socket wrench, yung bala. Lagyan nyo lang dito sa harapan, tapos pukpukin nyo lang ng martilyo. So ganito mga ka-DIY. Yan. Yan, na-install na natin yung bearing. Pasok pa natin, kunti. Yun. So, naipasok na natin yung bearing. Next natin mga ka-DIY, yung kanyang washer. Ito. Tapos, next natin yan, yung kanyang gear. Yan. Tapos, yung kanyang lock nut. Yun. So, higpitan na lang natin ito mga ka-DIY. Yan. So, higpitan na lang natin. Yan. Once na mahigpitan natin mga ka-DIY yung rubber sa hulihan, at huwag natin kalimutan ito. Ayan. So, pasok na lang natin dito. Next mga ka-DIY, sunod natin yung kanyang rubber. Ito. Lalagay natin dito. Yan. Pagkatapos ilagay mga ka-DIY, lagyan na natin yung ating armature dito. Make sure yung plastic niya ay tamang-tama doon sa kanyang guide. Ayan. Okay na yan mga ka-DIY. Ayan. Then, next natin yung kanyang plastic. Ito, pasok natin yung plastic. Then, ito pasok na rin natin. Ayan. Tapos, paluin na natin ng dahan-dahan. Ayan. Ayan. Okay. Tapos, screwan na lang natin. Ayan. Pasok natin yung screw. Ayan. Yan, okay na. Higpitan na natin. Next, install natin yung kanyang carbon brush. Lagyan natin yung kanyang carbon brush. Yun. Madali lang ito mga ka-DIY. Mag-repair ng mga grinder. Next, yung isa naman, lagay natin dito. Yun. Tapos, lock na natin. Pagkatapos natin malakyan mga ka-DIY, pwede na natin yang gasgasan yung kanyang armature. Ayan. Tapos isaksak natin mga ka-DIY. Ayan. Ikutin natin. Then power on natin to. Pagka pina-wire on natin yan mga ka-DIY, saksak natin ng dahan-dahan lang. Pag ano lang muna yung pagsaksak natin. Padahan-dahan lang. Ayan. Yan, okay na mga ka-DIY. Tingnan natin dito sa kislap niya. Yon, okay na, di ba? Yan, basta may parts lang tayong pampalit, mas mabilis ang repair. Ito mga ka-DIY, para ito sa nag-comment sa atin, yung mga basher natin. Ayan, so sabi niya kung bakit hindi daw ako nagre-rewind ng ganito. Siyempre gagana daw yung isang power tools kapag pinalitan natin ng pyesa. So dapat daw i-rewind ko daw ito. Ito lang sagot ko mga ka-DIY, napakasimple lang. Matakaw sa oras yung repair nito at maliit ang kita. Yun lang yun ang totoo mga ka-DIY. Matakaw yung oras sa pag-repair, sa pag-rewind matagal siya. At isa pa mga ka-DIY, maliit yung kita dito. Compare sa labas mga ka-DIY yung ginagawa natin. Hindi pa nila alam mga ka-DIY kung ano talagang ginagawa natin. Kasi nakapila sa atin dyan mga ka-DIY yung refrigeration, yung ref and aircon na repair natin, yung automatic washing machine natin, buy and sell na parts at buy and sell na mga appliances. So kung ituturo ko mga ka-DIY na mag-rewind ng ganito, maituturo natin kasi alam ko yung mga diagram nito mga ka-DIY, napakasimple lang ito. Makukuha talaga ng isang viewers kapag ako mag-explain ito kung paano i-rewind. 100% na makukuha niya yan. Kaya
nabisi tayo sa oras mga ka-DIY sa labas kasi may mga schedule tayo sa mga apartment at saka mga hotel. May mga schedule kami dyan araw-araw. Kaya hindi na natin na ituturo kung paano mag-rewind ng armature, mga ganito. Kasi 19-year-old mga ka-DIY, nag-uumpisa na akong mag-rewind ng ganito. Kagaya ng mga AC motor sa mga 3-phase motor, mga electric starter na mga sasakyan. Marunong din ako mag-rewind mga ka-DIY. Marunong din tayo mag-overhaul ng motor. Marami pa kayong hindi nalalaman patungkol sa akin. Kaya yung mga nilalabas natin mga ka-DIY, sobrang basic yan. Kumbaga yan ay pang grade 1 na lang yung tinuturo natin sa repair. Or yun ay mga beacon time ko lang na pwede kong ituro sa inyo. O ituro natin sa inyo, yun ang mga beacon time lang natin. Sa hindi nakakaalam mga ka-DIY kung ano talaga yung ginagawa natin. Ayan yung mga kaya pa natin. So hindi naman tayo nagmamayabang mga ka-DIY. Yung katotohanan lang talaga na mas malaki yung kikitain natin kumpara mag-rewind tayo nito. Ang mundo nito mga ka-DIY, ng mundo ng rewind, para lang sa rewind mga ka-DIY. Kasi kung haluan mo ang rewind, magre-rewind ka, hahaluan mo ng ibang repair, mahihirapan ka, mai-stress ka. Tandaan nyo yan mga ka-DIY, mai-stress ka kapag hinaluan mo ito ng ibang repair. Kailangan kung mag-rewind ka, rewind lang. Rewind ka nitong armature, rewind ka ng mga stator, rewind ka na, basta rewind mga ka-DIY, dapat doon ka lang mag-focus. Huwag ka na mag-focus sa mga electronics. So yun lang mga ka-DIY, napakasimple lang. Sana napanood mo ito at ma-estimate mo kung ano ang dapat gawin. Okay? So hanggang dito lamang mga ka-DIY. Hanggang mag-ingat kayong palagi. GM Tutorial. Bye-bye.